Saturday, I received Grab food deliveries from the name of Jen Manalo. Power tripping lang talaga yung girl. Okay. Kausap mo siya, parang sabi na trip na lang, mabot talaga hanggang gabi. Ma'am Grace, pati kayo naloko din ito. Opo. In 2006, nasa Itbulaga pa lang po kami. Opo. Marami na po yung ginagawang kalokohan sa amin. Yung real name niya is Ludilyn Odono. Kung sino po nakakilala sa kanya, kung alam niyo po nasaan siya nakatira, ang maitutulong niyo po sa amin is ibigay niyo po sa amin yung address niya. Ayan po yung mukha niya. Pagmasdan niyo po na mabuti. Nakausap natin si Atty. Garrett tungol at sabi ni Atty. Garrett, ang pwede may kaso sa kanya ay number 1 ay yung unjust vexation. Number 2 ay yung attempted estafa. Anyway, may bago pong biktima, si Angelica de la Cruz. Miss Angelica, magandang hapon po. Idol, magandang hapon po sa lahat ng nakikinig. Ma'am, pati kayo ay naloko din pala, naharas at nagawa nitong kalokohan. Itong nagpapakilalang Jen Manalo. Opo, sa akin po, yung una po, ang pangalan, Ludilyn Odoño. Okay. Tapos, Kian Vargas, tapos yung Yana Manalo. Tatlong pangalan po, pero tingin ko isang tao lang kasi iisa lang po yung parang modus niya Paano po naman yung ginawa niyo sa inyong panluloko, ma'am? Pareho rin po, nagpapadala po ng pagkain sa mga riders na cash on delivery. Sa barangay naman pinapadala. Okay. Yung una, yung mga unang dalawang padala, inabunuhan ko kasi naawa ako dun sa rider. Siyempre, di ba, ang hirap ng buhay ngayon. Tama. So ano ba naman yung, sige na, para hindi na mag-abono yung rider. Pero yung mga sumunod, ang dami na, idol, sunod-sunod na, talagang hindi ko na hinayaan. So makailang beses po ginawa ito? Marami na, hindi mo na mabilang. Madami po, napakadami. Siguro mga 15 times. So, paano niyo po na-find out na may kagagawa nito ay si Ludilyn Odoño? Pinost ko yung number dun sa Facebook ko na Angelica de la Cruz. Tapos, yung mga followers ko, syempre concerned, pinadalan pa nga nila ng GCash. Nagkapera pa. Pinadalan nila ng GCash para malaman nila yung pangalan. Edi nagkapera pa tong kulukay. Nakaraket pa. Nakarakit. At alam niyo ba, ma'am, hindi lang kayo ang ginawa nito ng kabalastugan. Pati si Ma'am Grace Nera, Miss Luis Bolton, Miss Mika Bautista at si Chris Bernal, and then the list goes on and on and on. Sabihin, marami nang naloko. Nagamit niyo rin ho ba yung pangalan na Kian Vargas sa inyo? Yes. Ginamit din po yung Kian Vargas. Actually, si Chris po nag-message po sa akin kahapon. Nag-usap na po kami, Bernal. Okay. Ito na po si Kian Vargas. Kian Vargas, magandang hapon po sa inyo. Hello po, good afternoon po, sir. Okay, Kian, ikaw rin ba si Ludilyn Odoño? Hindi, iba. Hindi po, sir. Pero kilala mo si Ludilyn Odoño? Opo, kilala ko po. Bakit ginagamit ni Ludilyn yung pangalan mo tuwing siya ay minomodus niya yung mga celebrities? Hindi ko po alam, sir, kasi ang ano ko lang po dun, sir, yung kaya lang po nila nagawa niyan dahil inutusan daw po siya ni April. Since April. April Villegas po, dating PA po ni Micah. Bakit daw siya inutusan? Kasi po, sir, ganito po yan, yung 2010, sinabi ko po yung kay Ate Micah na may ginagawang kalokohan sa April na nanghihingi po siya ng load. Tapos ginagamit si Micah for emergency po. Ayun po yung natatandaan ko. So ano sabi po ni Miss Micah? Pinaalis po si April. Okay, tinanggal si April dahil dyan. Opo. Okay. And then, bakit lumipat siya sa ibang mga members ng sex bomb dancer? Hindi ko po alam. Para po siguro sirain din po ako sa lahat. Ludilyn. Pa? Okay. Marami naghahanap sa iyo at kasama na kami dyan. Mukhang makukulong ka ata ng mahaba-habang panahon dahil dami mong minodos, dami mong inabala. Alam mo ba yun, Ludilyn? Okay. Ang mga inabala mo, ginawa mo ng kabalastugan. Eto, babanggitin ko ang pangalan. Miss Angelica de la Cruz, Miss Grace Nera, Miss Luis Bolton, Miss Micah Bautista, kasama dyan si Miss Chris Bernal. Ba't mo ginawa to? Ano pumapasok sa ulo mo? Ba't mo nagagawa to sa kanila? Wala naman silang ginawang kasalanan sa'yo. Ibinaba? Kian, nakakausap mo siya. Ngayon po, hindi na po. Pero alam ko saan yung address niya. Opo, alam ko po yung pinuntahan po namin. Kaya lang pagdating po namin doon, nakaalis na raw po ron. Kaya ako tinatanong yung address niya, Kian, dahil doon ipapadala yung subpoena. Kailangan may address, papadalan yung subpoena. Kasi ididemanda siya, di ba?
Opo sir, yung pinuntahan po kasi namin bahay niya ni Ludilyn is wala na po daw sila doon, wala na raw po nakatira doon. Ano ibig sabihin wala na nakatira? Wala na po, na-abandon na po raw yung bahay. Okay. Anong address pwede namin may padala yung demanda laban sa kanya, yung subpoena? Yun lang po kasi sir yung alam kong bahay na pinuntahan namin noon. Ayan po si Ludilyn Odonio, aka Jenjen Manalo. Miss Kian, Ma'am Kian, Yes po. o Sir Kian. Okay. Kailangan namin yung cooperation nyo. Yaman din lang ginagamit yung pangalan ninyo. Baka pwede kang makatulong sa amin para yung subpoena, bibigyan mo kami ng address na kung saan doon namin ipapadala. Pwede? Yun nga po sir yung problema sir, yung pinuntahan po namin kasing bahay na ang alam kong bahay. Pero na meron siya talaga- mga kamag-anak. Meron po. Okay. So doon natin ipapadala. So alam mo yung address ng mga kamag-anak niya. Tatay, nanay, kapatid. Hindi po sir eh. Magkaibigan ba kayo nito? Hindi. Hindi po sir, di po. Ngayon po hindi na po, pero noon aminado po ako, kaibigan ko po siya kasi okay pa kami noon. Pero ngayon yung ginagawa naman niya po sa akin, hindi ko na ituturing kaibigan niya kasi puro Kaya nga, panloloko Kian, po. ang kailangan natin, address, kahit na kamag-anak, nanay, tatay, kapatid, meron. Wala po sir eh. Tawagan mo si Atty. Garrett. Ma'am Grace? Yes po. Okay, meron ba kayong address nitong si Ludilyn para doon natin ipapadala yung subpoena? Sir, hindi ko rin po kasi alam yung address niya. Si Kian lang po yung nakakaalam. Kasi Okay. po nung nagpunta po siya sa akin, ang sabi niya po, wala raw po siyang bahay. Punta muna tayo kay Miss Louise Bolton. Miss Louise, magandang hapon. Sir, magandang hapon po. Isa din kayo sa naloko o nagawa ng kabalastugan itong si nagpapakilalang Ludilyn, tama? Yes po, Sir Rafi. Jenjen, na actually ang tunay niya pang Ludilyn. Ganon din po yung estilong panluloko ginawa sa inyo, pangharas. Jenny Santa Ana po, ginagamit niya rin po yung pangalan na yon. Ah, Jenny Santa Ana. Ginawa niya po sa akin last time, sir. Hmm. Tinawagan niya po yung mga distributors ko, pati yung family members ko na nasa St. Luke's daw po ako at na car accident. So, habang naka-livestream po ako, tawag yung mga kamag-anak ko saka yung mga distributors ko po nung product ko po, nung own brand ko po. Tapos, ang sinabi niya po, kinakalat niya po, yung mga products po na inilalabas ko, lahat daw po expired na. Oh, So okay. medyo ano po talaga, ang hirap lalo na kung nagsa-start ako ng business kasi sobrang nanggugulo po siya. Pero hindi niyo pa po na-meet in person. Hindi po eh. Tapos may mga threat po siya na parang alam ko kung nasan ka, para po siyang stalker. Kasi alam niya po kung nasan yung location ko. Sasabihin niya, huwag kang lalabas kasi inaabangan kita sa labas. Yung mga ganong ano po. Ay, mga grave niya po. threat na po yan. Pagbabanta yung ginagawa niya. Opo. Okay. Ay, mas matindi po yung ginagawa niya sa inyo. May kasamang pagbabanta. Kausapin naman natin si Maika Bautista, isa rin sex bomb dancer. Miss Maika, Yes, hello idol. okay, isa rin kayo sa Hello po. ginawa ng kalokohan itong si Ludilyn. Ganon din ba yung estilo niya o medyo Yes. iba? Yes po, sir. Bale, same po kami ni Luis kasi may own brand na po kami ng mga beauty products. Okay. Kinakalat po niya na expired na po yung binebenta po namin. Tapos yun nga po, ilang beses din po sa Bigo Apps, nagla-livestream po ako. May mga ano din po siya, mga dummy account na ginagamit at sinisira po niya talaga yung sex bomb. Ang ginagawa ko po, binablock ko na lang po. Pero si Kian po, nung bago pa po kami sa sex bomb, nakikita ko na po sa Broadway si Kian. Tapos yung binanggit po niya na dating PA ko si April, Mhm. na taga San Juan po, alam ko po yung bahay nila, taga San Juan po siya. Hindi ko po matandaan talaga na sinabihan po ako ni Kian na maganda. Siguro dahil matagal na nga po. Pero tinanggal ko rin po talaga kasi si April nung nag-PA po siya sa akin. Bakit niyo po tinanggal Ang si April ginagamit- noon? Kung matatanda niyo po. Marami po rin mga ginagawa rin po, sir. Kasi minsan may mga nawawala po akong gamit na hindi ko rin napapansin kung saan napupunta. So, Sa sabi palagay niyo ko, po, itong si siya lang Kian na- at saka itong si Ludilyn ay magkaibigan talaga at Actually, nagtutulungan? sir, hindi ko talaga matandaan tong Ludi. Ang alam ko po talaga is yung nakikita ko si Kian. Aha. Familiar po talaga si Kian po sa akin. Pero yung Ludilyn po is hindi ko po talaga matandaan yung mga itsura niya. Pero bakit po napasok sa eksena itong si Kian? Minsan po kasi Kian ang pangalan na ginagamit po niya. Tapos minsan Ludi. So hindi ko po alam kung ginagamit lang yung pangalan na Kian para ang maging may kasalanan eto si Kian. Is it possible na baka si Kian din po yon? Talaga? Hindi ko rin po talaga masabi, idol. Okay. Sandali po. Miss Angelica, sa kaso mo ba, nakatanggap ka rin ng mga harassment mula dito kay Kian? O ginagamit yung pangalan ni Kian? Po.
Wala? Wala naman po. Yun lang po talagang nag-deliver po ng mga pagkain. Yun lang po. Okay. Mas napeperwisyo po sa akin yung mga riders. Yan, kawawang yung mga riders. So ang nangyari, you end up na mag-abono dahil sa awa sa kanila. O syempre po, kawawa naman po. Miss Luis, Yes po. nakaharap niyo na rin po ba si Kian? Actually po, Sir Rafi, ang natatandaan ko po si Ludi po, may picture po kasi siya sa Facebook na ginagamit. Okay. And sila po ni Kian, ang hindi ko lang po sure is kung hindi po iisang tao to. Oo. Baka isang tao lang. Alam po kung nagpapanggap Opo. po ba siya na as Ludi or si Kian po talaga yung nanggugulo sa amin. Kasi matagal na po to, Sir Rafi, siguro sa Ekbang pa po kami, buo pa po kami. Year 2009, nung nagsimula po yata siyang manggulo. Mhm. So yung ngayon po, may mga death threat na po siya. Tapos ginugulo niya po yung mga, ayan po, yung mga riders po. Tapos kami po na nagsisimula magnegosyo. Kaya ang hirap po talaga sa amin. Tapos hindi po namin alam kung sino po yung nanggugulo. Okay, good point. Hello, Kian. Hello po, sir. Para lumutang talaga kung sino yung nanduloko, baka kasama ka na siguro sa kaso, ma'am. Ano sa palagay nyo? Kasi nalilito na itong mga naloko na baka ikaw daw yon at nagpapanggap ka lang na Jenjen or meron pang isang Jenjen, kaya lang nagtutulungan kayong dalawa para lokohin itong mga celebrity at marami ng celebrity na loko. So isama ka na siguro sa kaso and then bahala ka na maghanap kay Ludilin kung talagang totoong magkaibigan kayo di nakikita. Sandali lang ha, makinig ka dito Kian, Attorney Garrett. Yes, sir. Kasi hindi alam ni Kian kung nasaan daw itong si Ludilin. Now, isa sa mga biktima nagsabi na nalilito siya na baka si Kian at saka Ludilin isang tao lang, one and the same. At the same time, gusto ko rin malaman kung ano pa pwede maikaso dito. Yung iba palang sex bomb dancers ay nakakatanggap ng pagbabanta. Opo. Kasi nung last time mag-usap tayo, sabi mo pwedeng estafa or attempted estafa. Yes, sir. Yung last case po natin. Last case natin, unjust vexation. Alaman po kasi natin na gumagamit siya ng fake name. Ah. So pwede po yung identity theft. Doon po sa ginagawa niyang pangloloko na pag-deal doon sa mga Grab driver, pwede pong attempted Okay. estafa. Alisin mo natin yung identity theft dahil mukhang ayaw ata mag-cooperate itong si Kian, yung ginagamit na pangalan. Okay. Sige, Sir Rafi. E di, wala na muna sa table yun. Pwede naman natin siyang kasuhan din as a suspect for dun sa estafa. Pwede ba natin isama itong si Kian? Pwede. Dahil magkaibigan sila siguro or isang tao lang to para lumutang. Ang dapat Yes, sir, lumutang. pwede po, no? Hindi naman po kailangan na very conservative tayo when we come to filing cases as long as meron naman tayong suspetsya na siya ay isang taong involved sa crime and we have the evidence to back it, pwede naman po natin siyang isama. Nasa kanya po kung gusto niya makipag-cooperate to be ejected as a state witness later on or baka kung ayaw niya ng hassle, mag-cooperate na siya right now. Kian, Po, sir. Sir, may gusto rin po akong pasabihin sa inyo, sir. go ahead po. Kasi po, sir, hindi lang naman po yan ang ginawa sa akin ni Ludi. Marami, sir. Lalo na yung ginawa niyang pambababi sa buhay ko, sir. Naging depressed yung buhay ko, sir. Nagkaroon ako ng anak dahil sa kanya. Nagkaroon kayo ng anak dahil sa kanya? Opo, sir. Kung alam niya lang yung nangyari sa buhay ko, halos hindi na ako nagpapakita sa mga sex bomb, sir. Hindi ako nakakapunta dahil nga nabuntis ako. Dahil sa ginawa niya. Anong kinalaman niya sa pagbubuntis niyo po, ma'am? Sir, tubig lang po yung hinihingi ko nun, sir. Dinala niya ako doon sa may guardhouse. Hindi ko kilala yung dalawang guard na yun gumawa sa akin na pinainom ako ng tubig. Ewan ko kung anong nilagay nila doon na hinang-hina po ako. Okay, so ibig sabihin ni-rape po kayo. Okay, Oo, so sir. she's a victim. So ma'am, sige, alisin na po namin kayo sa kaso kasi biktima po kayo dito. Hindi niya po alam kung anong nangyayari, kung sino tatay niya, sir. Kung alam niya lang, hindi ko masabi kung sino yung tatay niya dahil tinatanong ako ng anak ko, ng pamilya ko dahil hindi ko po masabi kung sino. Gumagawa na lang ako ng kwento sa kanila dahil ayoko ng maraming tanong. Okay. Attorney Garrett, Yes, Sir Rafi. wala tayong address nitong si Ludilin. Saan natin ipapadala yung subpoena? Hindi naman po dead end kapag ganito at wala tayong address, Sir Rafi. Sapat na po na meron tayong last known address kung saan alam siya ng tao na dating namamalagi. Pwede Kahit na po walang yun tao na at- doon, sabi kasi ni Kian, wala na tao doon. So pwede natin ilagay doon yung address sa demanda, last known address. Yes, Sir Rafi. Pwede naman po. Ang important lang po talaga is establish natin na siya talaga ang may gawa ng krimen through positive identification. Okay. So Marami sige. naman po tayong gagawa noon dahil nahuli po ata siya ng isang beses.
according to our last episode po. Meron daw address si Kian pero wala na siya ngayon doon. Pwede bang yun ang ilagay natin sa demanda? Pwede po, Sir Rafi, no? Kasi yan po yung kanyang last known address at totoo naman na dyan siya namalagi dati. In fact, malaki po yung aking suspicion na nandyan pa rin naman siya. Umiiwas lang siguro siya sa ating mga kaso. Pwede naman po yan as long as ma-identify pa rin natin siya as the perpetrator of the crime. Gugulong pa rin naman yung kaso natin. Good luck na lang sa kanya sumagot. So, ang importante kasi dito, meron mapagdalhan yung subpoena. And then, after na ilang beses siya padala ng notice, hindi siya sasagot, then magkakaroon ng resolusyon at akad sa judge yung kaso, mararaffle, and then lalabas yung warrant. Tama? Yes, sir. Tama po. No? Again, kailangan lang naman natin when we talk about due process sa criminal cases, the opportunity for the accused to answer. Now, kung siya yung gumagawa ng paraan para hindi siya makasagot, bawal naman po maperwisyo ang ating mga complainant, Sir Rafi. So, Okay. gugulong pa rin po. Tama po yung sabi niyo. Lalabas pa rin po yung warrant if we're successful. Di mas maganda pag lumabas ng warrant and then ipapaskil natin yung mukha niya sa lahat ng social media account natin, pati sa news, makikita ng buong Pilipinas, ililit ng husto yung mundo niya. Tama po, Sir Rafi. Kian, Yes po, sir. isa ka sa mga biktima, ikaw ang pinakamatindi dito na biktima kung tutusin dahil Opo, sir. nilagay ka niya sa kapahamakan o pinahamak ka niya. Yung pong nang-rape sa inyo, gusto niyo pong kasuhan natin yon? Opo, sir. Hanggang ngayon, ma'am, kilala niyo yung mga lalaking yon? Hindi po, sir. Di ko po kilala yun, sir, eh. Kasi Okay. nakita ko lang nung po, sir. Si Ludi po, inabutan po ng pera. Kung nakikinig ka, Ludilin, hindi ka nalalabas ng kulungan. Dito palang kikian, wala na, bulok ka na sa kulungan. So, sabi niya, kasi kailangan mo lang tubig. Dinala ka niya doon sa isang guardhouse na akala mo doon ka mabibigyan ng tubig. Opo, pinainom ako po ng tubig doon kasi uhaw na uhaw nga po ako noon. Tsaka gabi po nun, sir, after po nun ng rehearsal po ng sex bomb dun sa Itbulaga. Oh, saan lugar to? Diyan po sa may, sir, banda sa may Broadway. At yung tubig na ininom mo, may pampatulog. Pag inom ko po nun, sir, parang hinang-hina po na hindi po ako makakilos. Tapos antok na antok po ako, nahihilo, ganun po. Okay, so hanggang sa kayo po pinagsamantalahan. Opo, sir, dalawang lalaki po yun, sir. Dalawang matanda na po yung Okay, tapos ngayon sabi mo nakita mo na binabayaran ng pera itong si... Opo, nakita ko, hindi ko po alam kung ano po yun. Kasi nakita ko lang na inabutan siya ng pera nung lalaking isa, yung naka-uniform na gwardiya. 19 years old po ako nun, sir. Attorney Garrett, Yes, Sir Rafi. ito at ang pinakamatinding pwede niya maikaso laban doon kay Ludilin. Yes, sir. Gagawin po natin siyang conspirator for the act of rape po na nangyari. Dito po kasi she was put into a position where she could not have consented dun sa sexual act na ginawa sa kanya. Fortunately for us, but unfortunately for our complainant, may nabuo nga pong bata dito. And that would serve as a piece of our evidence na ipapakita Okay. na may sexual act Good. na nangyari. Kian, willing ka ba magsampa ng kasong conspirator sa rape? Itong si Ludilin? Conspirator to rape? Willing po ako, sir. Good, ito na. Ludilin, Opo. marami kang kaharaping kaso na baka mabubulok na sa bilangguan. Umpisa natin dito kay Kian na kaibigan mo, pinakamatindi. Nakipagsabuatan ka raw sa dalawang kalalakihan para i-rape siya many years ago, tama? Hindi po totoo yun, sir. Sinungaling yan. O mag-usap kayong dalawa. Kian, kausapin mo si Ludilin, hindi raw totoo. Ludi, ako Hello? pa sinungaling ngayon. Tignan mo yung ginagawa mo. May ebidensya ka, Kia. May ebidensya ka. Huwag kang epal. Ano? Pinarip Ako pa kita pala- talaga? Ako pa pala ngayon ng Ludi. Wala Pinagbigyan akong kita, alam sa di ba? police. Pinagbigyan kita. Saan ka Kian, nagpunta Kian. nun? Wala akong May alam dala na kang bagong nabuntis damit, ka. di ba? Sa Divisoria. Ano Ay, ginawa naku. mo sa akin? Sige, Di ba sige. iniwan mo ako? Iharap mo yung iharap yung nang rape sa'yo, kung totoo. Hindi ko nga alam paano ko iharap. Hindi. Iharap mo. Kasi Oh, nagsisinungaling ka ikaw ang Ni-rape ikaw talaga. Ikaw ang may kasalanan dito kung ba't ako nagkaanak, di ba? Ngayon, sino nagpapaaral sa anak ko? Wala nagpapaaral, wala sumusuporta. Huwag mong dagdagan yung issue, Kian. Hindi, Huwag mong hindi kita, dagdagan. hindi Hindi, kita huwag dagdagan. mong dagdagan. Huwag Okay, mong sige, dagdagan. sandali po, sandali lang. Ludilin, Pa? mamaya na muna yung issue kay Kian kasi ang pinaka-issue talaga rito, yung mga celebrity na niloko mo, ginawa mo ng kalokohan. Anong reaction mo doon? Ano po? Humingi po ako ng sorry po. Gusto mo magsalita sa kanila, mag-public apology sa kanila, nakikinig sila ng lahat. Si Miss Angelica, Miss Luis, Miss Micah, Miss Grace, at saka yung isa nasa taping, si Miss Chris Bernal. Gusto mo mag-sorry sa kanila? Gusto mo makipag-usap? Opo. Sige, magsalita ka, nakikinig na silang lahat ngayon. Ano po, ano po yung nagawa kong kasalanan sa lahat ng sex bomb at saka kay Ate Chris at saka kay Ate Angelica po. Sorry po, humingi po ako ng tawad.
Miss Angelica, anong reaksyon mo doon? Sana wag ka nang ulit, kundi kasi kawawa ng mga riders. Sa akin kasi mas concern ko yung mga riders. Kawawa naman kasi sila, naiistorbo natin yung mga buhay nila. Opo. Miss Luis, anong reaksyon nyo? Ano po, siguro sana last na po to kasi medyo ilang taon na pong ginagawa and alam niya po pala na hindi tama yung ginagawa niya kasi nagsasorry po siya ngayon eh. Lalo na po yung mga tatawag po siya sa mga kamag-anak namin para sabihin na ospital kami, namatay na kami. Ayun po yung mahirap kasi syempre paano kung yung kamag-anak namin may sakit sa puso, 'di ba? Pwede pang maging cause ng mas malala pa pong sitwasyon. So sana kung sincere ka man na nagsasorry ngayon, sana last na to kasi kami naman tahimik kami, ayaw namin sana dumating sa tulpo na ngayon mag-usap-usap tayo dito kung pwede naman palang maidaan sa usapan. Kasi Opo, hindi po namin alam kung saan po nanggagaling yung yung intention niya para gawin po itong manggulo po ba. Kasi Okay. wala naman po kami matandaang ginawa namin masama sa kanya. Miss Micah, anong reaksyon nyo? Ayun po, sa akin din po, yun katulad ng sinabi ni Luis na sana last na po. Kasi pati yung business po namin nadadamay po ng wala naman kaming ginawa rin na masama sa kanya. Pati mga distributor po namin ginugulo niya, tinatawagan niya na sinisira po yung produkto namin. Na nag-uumpisa pa lang po kami, meron na po mga negative na pupunta sa mga distributor namin. And sa family din po namin, yun nga katulad nga po nun na parang sinasabi niya sana mamatay na yung mama mo, mamamatay ka. Yung mga threat na gano'n na sana isipin mo na may pamilya ka. Okay. Kung sa'yo ginawa ang lahat ng mga to, hindi lang isang tao, ang dami mong ginawang ganito. Sana last na to. Kasi Opo. kung pagbibigyan ka namin, Ludi, sa totoo lang, wala kaming ginawang masama sa'yo para ganituhin mo kami. Hindi lang kami, ang daming sex bomb ang sinira mo, ang pinadalhan mo ng milk tea, umorder pa ng mga pagkain. Paano yung mga rider? Paano? Maaawa ang mga katulad ni Miss Angelica, maaawa siya sa rider, babayaran niya, syempre. Yung mga ginagawan mo ng mga ganun, sana maisip mo muna bago mo gawin yung isang bagay. Opo. Miss Grace Nera, ano pong reaksyon nyo? Sa akin po, gusto ko lang po mabigyan po siya ng leksyon ngayon. Okay. Kasi sa sobrang tagal na po na panahon na pangloloko niya sa amin, siguro mas maganda po kung mabibigyan po siya ngayon ng leksyon. Okay, so kayo po gusto nyo tuluyan? Opo. Okay. Good, hindi natin pwedeng pilitin. Yun ang gusto ni Miss Grace. Ludilin, Opo. narinig mo naman lahat pinatawad ka except kay Miss Grace gusto kang tuluyan. Hindi pa natin alam si Miss Grace Bernal. But anyway, matanong ko lang Ludilin, ano bang ginawa nila sa iyo? Ba't mo nagawa to sa kanila? Isa nga sa kanila, tinulungan ka pa at pinatira ka pa sa bahay nila, kinupkup ka pa. Bakit mo nagawa to? Ang bait naman nila sa iyo at wala naman silang kasalanan sa iyo. Inagrabyado ka ba nila? Hindi naman po. Oh, hindi naman pala. Wala pala silang ginawa sa iyo. So bakit mo ginawa to sa kanila? Parang ano po, Parang nagawa ko lang po. nagawa mo lang, parang trip mo lang. Opo. Kaya nagsisisi din po ako. Nagsisisi ka. Sabi niya kanina sa researcher natin, ginawa niya po yun kasi nang paprank lang daw po siya. Prank. Yan na lang sabi niya siguro, trip prank. Nabigla o napatawa silang lahat. Miss Angelica, Miss Luis, Miss Micah, pinaprank lang daw kayo. Miss Grace, pinaprank lang daw kayo. Grabe yung prank na yun. Yung prank niya parang series since 2009. Oo, dire-diretso. So medyo matagal. Parang season 20, umabot. By episode po yung pagpa-prank niya. Ay, sabi naman natin, parang may problema sa utak. Anyway, ituloy naman natin dito kay Kian kasi kay Kian matindi itong akusasyon ni Kian laban dito kay Ludilin. Kian, gusto mong tuloy ng kaso? Kasong rape? Itong si Tuluyan niyo na po yan, Conspirator? sir, kasi sige, kausapin mo ulit Ludilin. Mag-sorry ka kay tingnan natin baka pagbigyan ka. I don't know. Kausapin mo si Kian, yung friend mo. Magsasorry po. hihingi ka ng sorry tapos uulitin mo uli. Wala kang mauuto dito, Ludi. Magsasorry ako sa'yo pero hindi ko tatanggapin yung sinasabi mo na rape ka dahil hindi ko ginawa yun. Gusto mo iharap mo na lang. Huwag ka na magdahilan, Ludi. O, saan galing si Kian? Saan galing yung anak ko? Saan galing? Malamang dyan mo. Ludi, 10 taon na yung anak ko ngayon. 10 taon na ko na, di ba nawala dyan? 10 taon mo rin ginagamit yung pangalan ko. Dinadagdagan kasi yung issue. Di ba? O ngayon. Okay, sandali lang. Ludilin. Maalala mo pa ba yung gusto lang uminom ng tubig ni Kian, uhaw na uhaw daw siya, tapos nangako ka o nagsabi mo na ako nang bahala, painumin kita ng tubig, dinala mo siya sa guardhouse, matandaan mo yon? Wala po.
Wala po, wala po. Kahit Wal- na mamatay man po ako ngayon, wala po. Ano, kahit na mamatay ka? Kahit mamatay po ako, hindi ko yan pinarate. Ano yung sa guardhouse? May madagdagan lang yun ng issue eh. Ganyan yun eh. Pinarate, ngayon lang lumabas talaga. Bakit dati hindi niya nireklamo? Nadawit kasi pangalan niya, kaya lumutang siya at nagsalita siya na pati siya naloko mo. Hindi po totoo yun. Kasi kung nabuntis po siya, hanapin po niya yung lalaki. Bakit hindi po niya maturo? Okay. Yun po ang point ko. Miss Kian, kung nabuntis ka, ba't di mo hinanap ang lalaki? Ba't hindi ka nagsampa ng kaso? Hindi ka nagsumbong sa mga polis? Di ba, Ludi, ano sabi mo sa akin? Sorry. Di ba? Sorry. Nag-sorry ka sa akin, di ba? Sorry ka, di ba? Ludi, nasa O, may harapan tayo ng gasolinahan. Nanghihingi ka ng sorry sa akin. Kian, sorry ka. Kahit ano sabihin Ludi, mo, wala. tatanungin niya kita. Isang galing yung bata. Yes po, Kian. Gaano katagal na ito, ano? Kian? 10 taon na po, sir. Okay. Attorney Garrett? Yes, sir. Okay. Yung kasong conspirator to rape, Yes, sir. Yes, sir. meron bang prescription period yan? Napakatagal, Sir Rafi, no? Dahil ang nangyari dito is qualified rape dahil parang marami po ata ang ating suspects. Okay, so ang crime po natin dito, Sir Rafi, is yung qualified rape po, no? Tapos yung suspect natin na si Lou Delin ba yun? Oh. Siya ay isang conspirator dito. So treated siya as much as a person who actually raped our victim. Okay. So, dito po, Sir Rafi, ang prescription period natin ay 20 years dahil 20. ang penalty po dito is reclusion perpetua or yung pinakamataas po na penalty sa ating revised penal code. So, hindi po tayo kailangan mag-alala na I think 10 years ago na daw nangyari to. Yes. Pasok na pasok pa rin, Sir Rafi. Okay, so pwede pang habulin, pwede pang magdemanda. Pwede pa, sir. Pero ito ngayon ang problema. 10 years ago to, tapos wala na yung mga suspect at ang meron na lamang yung baby na lang nitong si Kian. At ngayon, ang sinasabi nitong Liludilin, ba't ngayon ka lang reklamo? At so, paano mga ebidensya ang pwede natin ipresenta sa piskalya para lumakas yung kaso? Sir Rafi, sa kasong rape, no, malaki po ang testigo ng biktima. Dahil rin-recognize po ng batas sa karamihan po ng mga kaso ng rape, ang nag-iisang witness ay yung biktima lamang dahil ginagawa to sa mga tagong lugar. So hindi po natin kailangan maghanap pa ng ebidensya. Enough na po yung testigo at yung bata para i-prove po yung fact of rape siya. Okay, sige. Attorney Gartong, maraming salamat na AXIS Party List. Ludilin. Papa? Okay, sasampang ka ng kasong conspirator to rape ni Kian, kaibigan mo. Tapos si Miss Grace Nera at saka si Miss Chris Bernal. Hindi ko pa alam si Miss Chris. Anong reaction mo? Rafi, sa dami ng mga inabala niyang tao sa tagal ng panahon na panluloko niya sa amin, mas magandang mabigyan na po siya ng leksyon ngayon para matigil na. Naku po. Okay. So mabigyan ng leksyon. Yung iba kasi umatras na. So, kayo na lang po, Miss Grace, ang tutuloy. At saka itong si si Kian. Opo. Okay. Naku, minamalas-malas ka ngayon, Ludilin. Ang nagpatawad sa'yo, 3 lang. Meron pang isa na ayaw. Ewan ko lang si Chris Bernal. Anong reaksyon mo? Ewan ko po. Sir Rafi, meron pa po siyang mga ibang kagrupo ko, sila Ira, sila Jopay, na at rin po, inabala rin po niya at ginagawa niya rin po ng mga fake accounts sa Facebook. Ang dami pala. Isos. Mariosep. Hindi natin alam kung yung iba, papatawarin din siya o kakasuhan siya. Anyway, Ludilin. Po? Saan ka ba nakatira ngayon para doon namin ipadala ang sulat? Dito po. Saan? Laguna po. Saan sa Laguna? Sa ano po? Sa? Mayapa. O sige, ibigay mo kay Odette yung address mo. Kasi may mga papadala kami sa iyo. Okay po. Okay, sige. Wag mo ibabater. Ito. Sandali lang. Miss Chris Bernal, magandang hapon. Hello? Ma'am, sa kabilang linya ay natukoy na namin, itong si Ludilin. Ludilin, magsalita ka na. Nakikinig si Miss Chris Bernal. Mag-sorry ka. Tingnan natin kung patawarin ka. Ate Chris, sorry po sa ginawa ko sa inyo. Yun lang? Humingi po ako ng pasensya. Okay, Miss Chris. Anong reaksyon mo doon? Humingi siya ng pasensya. Maiksi lang na pasensya. I'm sorry, I cannot forgive you. Na-stress ako, na-stress ang mommy ko. Maraming riders ang naabala. I don't deserve that kind of treatment. Lalo na ngayong pandemic, daming naghihirap at ang mommy ko ay sabi ko nga pinoprotektahan ko as much as I can. So I'm sorry, hindi kita mapapatawad. Maano akong tao malambot naman ang puso ko sa mga ganito, pero sorry, sobra iba yung dating sa akin Saturday, okay, tapos biglang the next day, ginawa mo pa rin. That I don't understand anymore. Hindi ko na mapapatawad yun. Tutuloyan niyo po siya. Ako sa akin,
Opo. Good. Okay, so kayo po at saka si Miss Grace Nera ang tutuloy. Kasi yung tatlo umatras eh. So kayo po, si Grace Nera at saka si Miss Chris Bernal, tutuloy ng kaso. Maging itong si Kian na ni-rape. Sige po, tutuloy po natin yung kaso. Opo, pasensya na po. Gusto ko sana magpatawad pero nalaman ko nga rin tong kay Kian, nalaman ko rin na ginagawa niya sa ibang tao. Sa akin, kaya ko sa sarili ko tiisin pero para sa ibang tao, parang hindi. Parang sobra na. Okay lang po yan, ma'am. In fact, marami mga netizen nagsabi, tuluyan dapat, huwag patawarin. Pero, siyempre, di natin pwedeng diktahan itong mga nagpatawad tulad ni Miss Angelica, Miss Luis, at Miss Maika na nagpatawad. Hindi natin sila pwedeng diktahan kung yun ang gusto nila. At least yung sa'yo, gusto mong tuluyan para mabigyan ng leksyon at hindi na matularan. Okay po rin yan. Magandang decision din yan po yan. Okay? So, Miss Angelica, maraming salamat. Maraming salamat, Miss Luis. Thank you po, Miss Maika. Huwag niyo iba ang telepono. Kakausapin po kayo ng staff. Ma'am Kian, Yes po, sir. huwag niyo iba po ang telepono. Very important ka rito para talaga madiin itong si Ludilin dahil mabigat-bigat yung kasong rape. Okay? Ludilin, Apo. hindi ka pinapatawad ni Miss Chris Bernal. Narinig mo? Ayaw ka niyang patawarin. Anong reaksyon mo? Mamakawa po po, Ate Chris. Nagmamakawa ka. Laksan mo. Ate Chris, hindi na po mauulit. Parang awa niyo na po. Miss Chris, nagmamakawa daw siya. Sorry po, but I don't feel the sincerity. Ayun, Hindi wala pa rin. tumatawad sa akin. Hindi umubra. Parang peke. Peke po yung pagmamakaawa niya. Ang dating lang po sa akin, para pong hindi naman po siya nagsisisi talaga. Parang hindi po ganun kabigat yung nagawa niya po sa akin at saka sa ibang tao. So, hindi ko talaga, sa ngayon po, hindi ko po talaga mapapatawad. I'm sorry. Okay, naintindihan po namin yan. Dahil sobrang masakit po yung mga ginawa niya sa inyo at sa iyong mother. Ayoko lang din po kasi maulit. Ayoko lang na ma-victimize pa yung ibang tao, ma-experience nila yon. And also, gusto ko rin protektahan yung mga riders na abuse. So, pinaglalaban ko lang din dito yung ibang taong apektado. Sige po, naintindihan po namin. Salamat po, Miss Grace. At Miss Ludilin, good luck na lang sa'yo. Antayin mo na lang yung papadala namin sa'yo. May papadala kami sa'yo, Miss Ludilin, ha? Bigyan mo yung address mo sa amin. Sir Rash, may question po ako. Go ahead po, ma'am. Bakit niya po ginawa yun sa akin? Ang sinabi niya po kanina sa amin, pinaprank lang daw niya kayo. Okay. Yun po, lahat kayo. Si Angelica, si Luis, si Maika, si Grace, at lahat pa ng mga taga-sex bomb dancers na mga ginawa niya ng ganon, prank lang daw po yun. Ano pong reaksyon niyo, Miss Chris? Hindi siya nakakatuwa eh. Masakit na prank. Para sa akin lang po, ay siguro po sa ibang tao, nakikita po nila na mababaw lang po. Pero kung nandun po kayo sa sitwasyon ko, halos in all honesty, hindi ako nakakain, hindi ako nakatulog because I was so worried for myself and also for my family at sa mga ibang tao po. Naintindihan ko po yan. So anyway, ma'am, makakabawi ka naman, makakuha ka ng hustisya dahil tutuluyan mo siya at kakasuhan mo siya. Gusto rin sabihin si Ludilin. Ludilin, okay, last word. Anong gusto mo sabihin kay Miss Chris Bernal? Go ahead. Ate Chris, sana po mapatawad niyo po ako. Sorry po sa mga ginawa ko sa inyo. Sa mga garap po. Alam mo, when my mom was talking to you, sabi niya sa'yo, diba, ipapahuli ka niya, ipapadampot ka niya. Sinabi mo pa sa mami ko, go ahead. Sorry po, Ate. Kaya, yeah, I'll go ahead and push this case. Wala na talaga, matutuluyan ka ng Ludilin. Ludilin, good luck na lang sa'yo talaga. Ayaw ka talang patawarin. Walang magagawa dito. Ipit ka talaga. At least, Binastos niya ang mommy ko, binastos niya yung kapatid kong lalaki, binastos niya yung mga riders. And I feel so sorry for Kian na ilang beses ginamit ang pangalan niya. Ludilin, at least 3 ang umatras na. O, di ba? Pero mabigat pa rin tong kaso mo. Dito kay Chris Bernal, mabigat. Pati kay Kian, mabigat tong kaso mo. Yari ka rin dito. Magdasal-dasal ka na lang siguro. Pagdating doon sa kulungan, total, marami doon. I-prank mo lahat mga kapwa mo preso. Tingnan natin kung ubra ka sa mga kapwa mo preso. Ludilin, meron kami ipapadala sa iyo. Bigay mo yung address mo sa amin, okay? Oh, sige. Okay. Odette, kunin mo address ni Ludilin. Meron ako ipapadala sa kanya. Okay. Sige. Salamat po, Miss Grace at Miss Chris. Maraming salamat din po, Thank you Sir po. Rap. Okay, thank you po. Okay, now, punta tayo sa reporter natin. Jessa, Yes, sir. magsasampa ng kaso si Kian, tutulungan natin, kasong Yes, sir. conspirator to rape, labang kay Ludilin. At since ikaw ang hawak ng kaso nito, iikot ka, puntahan mo si Miss Grace Nera, si Miss Chris Bernal, at yung iba pang mga taga-sex bomb na niloko din niya na ayaw magpatawad, hindi siya patatawarin, sama-samang kasuhan, magkaso laban dito kay Ludilin para lumabas yung warrant, okay? Sige po, sir. Sige, thank you.